Hello mga mamshi, good morning and assalamualaikum. Kumusta po ang everybody and every all? Ayan. So for today's video mga mamshi is katatapos ko lang maghilamos. So ayan yung bare face ni Mami Fati. If you see me in person, I don't have that fair skin and I have this yung parang ano bang tawag dito? Yung pimples mark mga mamshi. So, hindi po tayo makinis. So, ayan. Habang naglalagay tayo ng mga mamshi. So, naglagay na ako dito sa aking neck ng sunscreen mga mamshi. Dito lang naman tayo sa bahay. Pero, I'm always putting sunscreen. Ayan. RDL sunblock sunscreen mga mamshi. So, kahit na wala tayong keme-keme, basta may sunscreen sa pagmumukha natin, okay na yun mga mamshi, So, ayan. Habang tayo ay naglalagay ng makapal na sunscreen sa pagmumukha natin is, mag-i-istorya na naman tayo. So, it's been a while mga mamshi na wala tayong istorya. And, ngayon, ang ating story for today is, napansin ko lang yung isang commenter natin, mga mamsi, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero mukhang galit na galit si ate. Kasi sabi niya, doon sa comment na parang kasalanan ko daw kasi parang padalos-dalos daw ako. Parang, kumbaga sa pa nakipag-divorce kay Elias, na ganito ganyan, na hindi ko inisip, and feeling ko daw, strong daw ako, feeling ko daw, malakas yung business ko, hanggang sa huli, na, ayun, parang personal na galit si ate sa akin. Sobrang parang personal ba. So, I think si ate hindi niya napanood yung previous na video ko. Kaya nasabi niya yung parang kasalanan ko kasi nakipag-divorce ako sa kay Elias. So, ayun mga mamshi. And, kalimutan ko anong tawag dito. So, ayun mga mamshi, doon sa comment ni ate, nakasalanan ko, okay, kasalanan ko na. Pero eto mga mamshi, ko na naman, mag-i-istorya na naman ako regarding sa, paghihiwalay namin ni Elias. Siguro mga mamshi, kung, sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga, very nega ang comment regarding sa paghihiwalay namin is, hindi po ako nag-file ng divorce kay Elias. Siya ang nag-file ng divorce. And, siguro kung nakita lang ninyo, or siguro kung na-videohan ko lang ang whole thing na nangyari sa amin during that time, mga mamshi, masasabi nyo na, ay, sobra talaga yung, sobra ko siyang pinaglaban, sobra kong, parang alam niyo yun, ginawa ko ang lahat just to save this marriage, just to save us, or para lang hindi siya mag-file ng divorce mga mamshi. Kasi wala akong nakikita na dahilan para mag-file siya ng divorce, and also wala siyang strong reason to file a divorce. Kumbaga, yun lang sabi niya sa akin dati, na hindi ko pa alam talaga yung main reason na meron siyang another woman. So, yung sabi niya depressed siya, nag-kesyo, kailangan niyang hanapin ang sarili niya, he needs to be single again, he needs to fix himself again, and in order to fix everything about him is, parang, mga mamshi, makipag-divorce ako sa kanya. So, yun yung parang niya. And besides mga mamshi, meron siyang threat na ginawa sa akin na para mapa-oo niya ako. And, baby, para mas maniwala ako na talagang hindi siya okay. And, siguro hindi ko nasasabihin kung ano yung threat na ginawa niya mga mamshi, para lang mas mapaniwala niya ako sa mga kadramahan niya sa buhay. And, ayun, may kasabihan nga na kung mahal mo ang isang tao, kahit gusto mo siyang magstay sa'yo, you have to let him go. Kasi, baka sakali na
sa paglayo niya sa'yo, doon niya ma-realize na importante ka pala and babalik siya. And besides mga mamshi, sinabi niya sa akin na he needs to find himself, he needs to be good to himself, and ayun, kailangan niya magpaka-single. And ano pa bang sabi niya sa akin dati, na after 1 or 2 years, he will marry me again. Parang ganon. So, nag-hold on ako doon mga mamshi. Nasabi ko, okay, I think he really needs time for himself. He really needs time to fix himself, na maybe sobra siyang depressed kasi nga bumaba yung sahod niya, and sobrang bumaba yung economy dito sa Qatar, and ayun, bababa pa daw yung sahod niya, kaya para mas daw, ayun, kailangan namin umuwi ng bata, and ayun, para daw mas maging okay siya is kailangan namin mag-divorce bago kami umuwi ng bata. So, sa usapang divorce mga mamshi, wala yun sa namin. Ang plano namin talaga is by December or January, uuwi kami ng bata, and doon kami for good ni Tamim. Doon ko siya paaralin, and ayun, yung suporta niya still pa rin. And kapag gusto namin magbakasyon dito ng bata, after 6 months or after 1 year, pwede kami magbakasyon dito. Pero hindi na kami for good dito sa Qatar. So, yun yung usapan namin mga mamsi. Parang, all of a sudden lang talaga yung pagsabi niya na gusto niya makipag-divorce. Kaya I am very shocked mga mamsi, na parang okay naman kami. And we have the plan naman. Pero bakit ganun? Pumasok yung ganun na parang gusto niyang maging malaya. So sabi ko, what is wrong? Sabi ko, tinanong ko siya mga mamshi, kung meron ba siyang iba or something na ganito, ganyan. Sabi niya, wala. So, siguro sa point na to mga mamshi, hindi ko na siya paniniwalaan sa kahit na anong drama niya sa buhay. Kasi sobra yung threat na ginawa niya sa akin mga mamshi during that time, para lang mapaniwala niya ako, is sobra-sobra. And also for swearing everything in order for me to believe him, is parang this time sabi ko sa kanya, kahit na maglupastay ka or gagamitin mo pa rin yung threat na yon ngayong panahon na alam ko na yung kumbaga dahilan kung bakit ka nag-file ng divorce, is wala na akong pakialam mga mamshi. I wouldn't believe you in any single word na sasabihin mo sa akin just to make me believe na ganito ka na, bago ka na, or something na ganito, ganyan. No, sabi ko sa kanya. But I will stand firm na kung ano yung kailangan namin ng bata, kailangan ibigay mo yun. So, ayun mga mamshi, ang dami niyang tsetsa-buretsa sa buhay niya during that time. And kung na-videohan ko lang kung gaano ako ka-desperate just to save our marriage mga mamshi, masasabi niyo na ay sobra-sobra. Hindi siya worth na ipaglaban. Hindi siya worth na ibigay ko sa kanya yung 1,000% na love ko. Charot. Diba? But, of course, nandoon na tayo mga mamshi. At least sabi ko sa kanya, this time, binigay ko sa iyo yung 100. And masasabi natin na 1,000% sa atin. Kaya, parang kahit na okay na kami this time, in terms na okay kami mga mamshi, is parang siguro next topic na lang natin to. Basta okay kami ngayon. And yun yung sabi ko sa kanya, na gusto ko na lang kunin yung something na para sa amin ng bata. Not only para sa bata, but also for myself, mga mamshi. Alam niya yan kung ano yung pagkukulang niya sa akin. Kaya, nung may na-involved na pera doon sa babae, doon sa pambababae niya, mga mamshi, doon ako naging parang, alam yun, parang mas na-trigger. Kasi, from the very beginning
from the very beginning, mga mamshi, I tried to understand him. I tried to help him kasi, ayun na nga, he is not stable financially. So, para kahit pa paano, matustusan namin yung something na pangangailangan namin sa bahay, and especially yung sa bata is, kumbaga, nagkaroon ako ng racket. And yung mga nagsasabi naman na dahil sa pagtatrabaho ko online, dahil sa pagbibusiness ko online, kaya napabayaan ko si Elias, or parang I gave him a chance to cheat on me, is parang, no, it's not, mga mamshi. It's not about my business. It's not about me working in online business and I didn't come home for how many days or how many weeks, mga mamshi. Hindi yun ang dahilan. Kasi if you are really loyal to your partner, mga mamshi, ang daming LDR sa mundo, na ako, nandito pa ako sa Qatar, nandito pa kami both sa Qatar. So if you really, it's your choice na magstay loyal ka sa partner mo, mga mamshi. Hindi dahil sa may pagkukulang siya or something na wala siya sa bahay. No, it's not. Kasi from the, mga mamshi, hindi ito yung first time na nag-cheat siya sa akin. It's not the first time. Nung time na nandoon pa kami, kasama ng family niya, and yung time na yun, mga mamshi, hindi pa ako nagtrabaho sa online. And alam na alam din niya, mga mamshi, what is the reason why I work online. Alam na alam niya yan. Pero dahil sa ayaw kong ipahiya siya, or ayaw kong sabihin lahat-lahat ng something na pwedeng mag-down sa katauhan niya, mga mamshi, I just shut my mouth. So, alam na alam niya ang rason kung bakit ako nagtrabaho online. And before that, like I said, this is not the first time na gawin niya ito sa akin. So, hindi niyo masasabi na dahil na I gave him a chance na mag-cheat sa akin kasi nagtrabaho ako online. Kasi that time na nahuli ko siya first, mga mamshi, is nasa bahay ako. Full-time mom ako. Full-time na asawa ako. So, I gave him a chance also kasi sabi ko, it's not that serious naman na parang, okay, ganito, ganyan, na nahuli ko siya. And also, he promised me na wala lang yon, na ganito, ganyan. And, okay, parang okay na yon. But then, after nitong something na ito, na nag-separate kami ng bahay mula sa family niya, he go very far from what you can imagine, na which is magfa-file, siya pa yung may ganang mag-file ng divorce sa akin, na ayun, kahit sabihin sa akin nung court na maybe you have to think twice before you sign the paper or something, na you have to give yourself a time na pag-isipan bago ako mag-sign ng divorce namin. So sabi ko sa kanya, no, I think desidido na siya na makipag-divorce sa akin, so I cannot stop that. And I think he really needs time for himself, mga mamshi. Yun lang talagang iniisip ko, na kapakanan pa rin niya, na parang I have to give him time for himself para maging okay siya. Kasi siguro, sabi ko, masyado na siyang napipressure dahil dahil nga sa financially problem namin. So, yun lang yung iniisip ko, na okay, I will just continue my business. I will save money para hanggang sa December meron akong may uwing pera, and also siya din makakapag, other than sa sahod niya, mga mamshi, is meron siyang buy and sale. Nabanggit ko yan sa ilang vlogs ko, sa ilang video ko, mga mamshi, na meron siyang buy and sale na malaki. Kung tutuusin, mas malaki yung nakukuha niya sa buy and sale compare sa sahod niya, mga mamshi. Kaya alam niyo yun, I'm very confident na kaya niya. And then, ayun na nga, na after that, parang, yun yung, kumbaga sa ano pa, mga mamshi, nung time na, I think 2 days or 3 days kami nagpirmahan, doon ko na nalaman yung babae, na may involved palang babae. And for now, hindi ko sasabihin sa inyo kung paano ko siya nahuli, or paano ko na-discover yung pambabae niya. But it's all in his account, mga mamshi. So, ayun, doon na ako parang, ito pala yung dahilan, ganito, ganyan. And doon ako parang for 6 years na
na mag-asawa kami mga mamshi, kahit sabihin na kahit gaano worse yung pag-aaway namin, hindi ako nambasag ng gamit. Kasi yun na nga iniisip ko, malas yun sa relasyon. Or kahit anong bagay pa yung sisirain mo, malas mga mamshi. But when that happened, talagang hindi ko iniisip. And like I said nga na, yung mga nagsasabi na kasi nambasag ka, yan, malas masyado, ganito, ganyan. Well, wala kayo sa posisyon. Kahit sabihin natin na, ako kung nag-cheat ang asawa ko, hahayaan ko lang siya. Well, hindi tayo parehas ng personality, mga mamshi. Hindi tayo parehas ng pag-handle ng ganitong sitwasyon. Kasi ako, mga mamshi, for 6 years talaga, alam niyo yun, parang iningatan ko talaga kumbaga sa ano pa, kahit maliit na bagay na wag sirain. But this time, sabi ko sa kanya, kung sa atin pa itong bahay na ito, sinunog ko na rin. And ayun, sabi ko sa kanya na kung siguro nakita ko yung babae talaga na sumakay sa sasakyan niya, pati yung sasakyan niya talaga, mga mamshi, hindi ko patatawarin. Talagang I will sisirain ko pati ang car niya. And last time din talagang gusto kong basagin yung 2 phones niya, mga mamshi. I wanna break his 2 phones. And talagang matibay yung casing ng phone niya. But naghanda na ako ng martilyo. So, ayun. Ngayon sabi ko na naging okay tayo. Sabi ko, yung mga bagay na ayaw ko, sabi ko, iwasan mo. Kasi pag may nakita pa ako ulit, mga mamshi, is talagang babasagin ko talaga yung 2 cellphone niya. And ayun, for this time, mga mamshi, wala na akong takot. Wala na rin akong care about sa mga swear niya sa akin. Kasi he go too far na gamitin ang masasabi natin na something na hindi pwede gamitin just to make me believe na hindi siya stable in his mind, financially, and blah blah blah, in his health. So, ayun mga mamshi, kaya sabi ko sa kanya this time, sabi ko na ano bang parang okay tayo, sabi ko, wala ka nang magagamit sa akin na kadramahan, sabi ko sa kanya. And kahit na okay kami ngayon, mga mamshi, ano ba yung term na okay? Na parang nagkabalikan kami, mga mamshi, parang ganun. So, ikukwento or itatackle na lang natin yan or imamarites ko na lang yan sa inyo, yung way ng pagiging okay namin, mga mamshi. Kasi alam ko, naguguluhan kayo this time na okay, na hindi, parang ganun. Pero this time na, yun, parang nagkaroon kami ng second chance sa bawat isa. This time, mga mamshi, hindi na kagaya dati na parang willing pa ako, parang andun yung something na, okay, I wanted to fix this family, na parang something na for the sake of my baby. Kasi, ang hirap, mga mamshi, when there is kids involved between sa inyong mag-asawa, and parang alam niyo yun, yung lahat ng sakit mapupunta sa anak mo, and yung anak mo walang idea na ganito yung nangyayari sa inyong 2 mag-asawa. But this time, mga mamshi, yun ang sabi ko sa kanya, ibigay mo na lang yung kailangan namin ng bata as what we planned before, na uuwi kami December or January, is kung may provide niya kaagad-agad yung pera, mga mamshi, is ayun, uuwi kami kaagad ng bata. Kasi I am not happy na to stay here. And besides, ayun na nga sabi ko sa kanya, parang sa sobrang pagbibigay ko sa'yo or something na I gave masasabi natin na wala na akong tinira sa sarili ko. Mir, don't do that. Mama is making a video. So, sabi ko, I give my 100% or more than 100% to you, mga mamshi, just to fix this family, just to ano bang tawag dito, na maging okay ulit yung relasyon natin. But I think this time na meron awkwardness, and
na ano ko na lahat-lahat now. Kasi nungalingan niya sa akin, mga mamshi. I think parang sinagad-sagad ko talaga yung pagbibigay ko sa kanya. I think this time sabi ko parang wala na akong may sasagad. Kahit sabihin mo sa akin ngayon na pera na lang ang gusto ko sa'yo, sabi ko I don't care. And ayun, sabi ko, kesa naman ibang babae ang makinabang, di ba? Nakinabang na nga yung ibang babae, sabi ko. And ngayon sila pa rin ba ang makikinabang while me and your son, sabi ko, is nagsasuffer. And habang ako, sabi ko, I'm trying to save 5 real, 8 real, 10 real just to help you, sabi ko sa kanya. And then, dun sa babae mo is still not, yala, you, see? It's not, we need, okay, come here. We need to charge it. Kasi gusto niya yung phone, mga mamsi. Kaya, ayun. And yung nagsasabi na, mga mamsi, inshallah, i-reveal natin yan. I-reveal natin kung ano yung, ng another woman. Yan. Punta tayo dyan sa exciting part na yan. So, ayun, mga mamsi. For now, nandito muna ako sa side na to, and by next month ulit, mga mamsi, titingnan ko ulit yung kung makakapaglipat ulit ako ng bahay, kasi for now, as in talaga, sobrang na-stress din ako, mga mamsi, dahil sa sobrang dami ng bogus and ang daming cancel. So, ang dami ko pang yung item na naibigay ko kay Ate Lily, mga mamsi, is ang dami pa palang natira dito na bogus, mga mamshi. So, magre-relive pa ako para magkaroon ng kahit konting datong. And for now din, kumbaga nagpapaka-busy-busy ako sa sarili ko. I try to spend time with Tamim, and ayun, hindi na muna ako nagla-live online, mga mamshi. Kasi parang ayun na nga, I think I need time for myself, na after lahat-lahat nitong nangyari na to, mga mamshi, parang naubos yung energy ko. And sabi ko din sa kanya na kahit sabihin natin na okay, he will change or something, na wala na sila nung babae. And also, mga mamshi, I messaged the girl. I messaged the woman, sabi ko sa kanya. But if ever na may mahuli pa ako, sabi ko, naka-ready na yung yung parang martilyo para basagin ko yung cellphone niya, mga mamshi. Ayun, sabi ko, hindi ko naiisipin kung malas. Sabi ko sa kanya, I will really give him alam niyo yun, good lesson in life, sabi ko sa kanya. Kasi, ayun, masyado siyang naging sa akin, na kasi ako, I always forgive him, na ako lagi yung nagtatry na i-fix yung between sa amin. This time, sabi ko, kapakanan naman namin ng anak ko yung iisipin ko. Na this time, sabi ko, okay, uuwi na lang kami ng bata. And after that, sabi ko, magsisimula na lang ako doon sa Pilipinas. And kung anong man yung naging anuhan natin dito, na kumbaga naging okay tayo sa court last time, sabi ko. But I think it's alam niyo yun, parang medyo matatagalan, mga mamshi, na bumalik ulit yung trust ko sa kanya, bumalik ulit yung masasabi na, yung love naman nandun pero hindi na as in yung parang talagang mag-aano ka na love na, dahil sobrang love mo na siya. No, I think love na parang okay, para na lang sa bata. Kasi this time, mga mamshi, kahit sabi ko sa kanya, alam niyo yun, gagamitin mo ulit yung threat na ginamit mo sa akin dati, is hindi na ako maniniwala. And if ever man nagagawin mo yung threat na yon ngayon, sabi ko, is wala akong magagawa. Kung gusto mong tapusin yung buhay mo, sabi ko, and then it's up to you, sabi ko sa kanya. This time, sabi ko, medyo talagang sumama yung loob ko sa kanya, and it take time for me to heal, it take time for me to forgive,
yun sabi ko sa kanya, I can be happy without forgiving you, sabi ko sa kanya. And inshallah man, sabi ko, pag dumating yung time na makauwi na kami ng bata, and sabi ko sa kanya, lahat nung hard work ko, lahat nung yung pagmamahal, pag-aalaga ko, sabi ko sa kanya, alam ko, sabi ko, you can find more beautiful woman than me, sexier woman than me, younger woman than me, sabi ko sa kanya, pero wala kang mahanap na kagaya ni Fatu, sabi ko sa kanya. So, this time, mga mamshi, ayun, nagpo-focus na lang muna ako kay Tamim, and regarding sa kanya, alam niyo yung awkward namin sa bawat isa. Nandito ako sa isang kwarto, as you can see, ayan ang kumot namin. I have this single foam bed here, na dito kami natutulog ni Tamim, mga mamshi. Hindi ko na rin siya pinapatabi dun sa kanyang tatay, kasi sabi ko sa kanya, medyo lumalaylo yung anak ko ngayon, especially sa alam niyo yung pag-aaway namin, and ayun, sabi ko sa kanya, alam ko one day ma-understand ng bata kung ano yung nangyari sa atin. And this time, sabi ko na naging okay tayo sa mata ng court, sa ano dito sa Qatar. Sabi ko, magpaka-okay ka. Sabi ko, kung ayaw mong mapauwi sa bansa ninyo. Kasi ako, okay lang ako na mapauwi sa bansa ko. Kasi sabi ko, kahit anong buhay sa Pilipinas, mabubuhay ako. Sabi ko sa kanya. Pero ikaw na dito na pinanganak, dito ka na nabuhay, dito ka na, dito alam mo yung mga extra income. Pero pag ikaw pumuwi sa bansa ninyo, anong gagawin mo? Sabi ko sa kanya. And besides, sabi ko, yung perang makukuha mo sa trabaho, talagang ipupush ko siya na mas malaki yung makukuha namin sa bata. Kasi, like I said to him na, kung naghiwalay kami dahil lang sa, ayun, talagang depresya, or dahil sa family niya, mga mamshi, wala akong hahabulin sa kanya kahit 5 centimos, sabi ko sa kanya. But since, sabi ko, dahil sa babae, and pinakita mo pa sa akin na you're spending lots of money with that woman, sabi ko sa kanya, kahit sabi kong lilimasin ko ang lahat ng meron sa'yo, sabi ko lilimasin ko, and I will stand firm, sabi ko sa kanya, na this time I will not give you any mercy. And beside, ginawa mo akong ganito. Pinatigas mo yung puso ko, sabi ko, sa lahat-lahat ng bagay na ginawa mo, sa lahat ng sakit, sama ng loob na binigay mo, not only for me but for my son, sabi ko sa kanya, na parang alam niyo, kaya mo palang ipagpalit yung anak ko sa isang babae, sabi ko. Then ngayon, sabi ko sa kanya, sasabihin ko sa iyo, kaya kong mawala ka kahit ngayon, sabi ko. And sa papeles na ginawa ng court sa atin, sabi ko, papel lang yun, sabi ko sa kanya. If I do something, sabi ko, na parang kumbaga ako yung magpa-file ng divorce or something, na mag-file ng complaint about sa'yo, sabi ko sa kanya, baka hindi mo gugustuhin ang mangyayari sa'yo, sabi ko sa kanya. But, okay, hihintayin ko kung kailan ma-approve yung pera na yon, mga mamshi, para inshallah makauwi na kami ni Tamim. And for now, marami pa akong ichichika sa inyo, sobrang dami ko pang ichichika sa inyo, mga mamshi. But for this time, I'm trying to, alam niyo yun, parang mag-rest muna sa social media, mag-rest muna sa mga something na hindi muna ako nagla-live, kasi nga sobrang stress din ako sa dami-dami ng bogus, and sa dami pa ng items na nandito sa akin, mga mamshi, na i-relive ko. So, ayun, inshallah, alam ko naguguluhan kayo for now sa sitwasyon namin dalawa. But yun lang ang masasabi ko, na once na ang trust yung nawala, mga mamshi, sa pagitan ninyong mag-asawa or sa pagitan nyo ng partner mo, ang hirap ibalik. Oo, ang hirap ibalik, mga mamshi, kapag ang trust na yung issue. So, this time, yung awkwardness namin, parang, alam nyo, wala na akong pakialam kung ano yung aanuhin niya sa sarili niya, magluto siya or something. Pero yun lang sabi ko sa kanya,
wag ka munang i-involve ng babae or something na relasyon na ngayon na naging okay tayo. Kasi sabi ko sa kanya, I will not give you any mercy this time. Sabi ko sa kanya, matitikman mo ngayon ang galit ng isang Pilipina. Ganito lang ako mga mamshi, pero lokaret ito, charot. Oo. So, ayun, ngayon talagang sabi ko sa kanya, magpaka-behave ka. And last time, nag-grocery ako talaga, pagkahaba-haba ng mga mamshi, talagang sabi ko sa kanya, ngayon, tikman mo ngayon yung sinasabi, yung gusto mong babae na hindi magbi-business, ikaw lahat-lahat, sabi ko sa kanya, lahat, ikaw mag-spend. Ngayon mo, sabihin sa akin na wala kang pera. And ngayon talaga mga mamshi, ay, nako na lang, it's time for Mommy Fatty. So anyway, hanggang dito na lang, napahaba yung natin mga moms, nakalimutan ko na tuloy. Napahaba yung ating marites for today's video. Huwag kayong mag-alala if may ako, pag nasa mood ako, mag-chichika ulit tayo, and kung yung paano kami naging okay sa court, mga mamshi. So, darating din tayo sa exciting part dun sa pagre-reveal ng other woman. So, ayun mga mamshi, kung bago kayo dito sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and make sure you tap the bell para naman ma-notify kayo sa next ko pang video mga mamshi. So, ayun, love lang tayo ngayon mga mamshi, ha? Basta stay loyal to your partner. Para hindi kayo magkaroon ng problema. Ayan, maging loyal lang tayo sa partner natin, mga mamshi. Okay? Bye for now.